na ano lang ako, na-shock lang ako sa mga convo sa GC. Nakita ko kanina, ngayon lang ako nakapag-back read. Medyo na-trigger ba ako, nabigla, na-shock sa mga pangyayari. So, kaya ako napaakyat. This is about the argument between Sis Edstar and Clark. Sa mga comments ata sa Facebook or whatever. Hindi ako masyadong updated. Sa GC lang ako nag-back read about 6 p.m. dito. Hindi ko lang nagustuhan yung mga sagutan doon, which I think, and not just think, it's the fact. He's been so ungrateful. Clark, Yes, ma'am. itinuring ka naming anak. Hindi ka naging iba dito sa mga boys naming tatlo. Silang tatlo. Actually, kahit nung napunta ka na sa journey, 'di ba? Last time na nandyan ako sa Philippines noon. Ganun pa rin ang treatment ko sa iyo. But it doesn't mean na lahat ng mommies, kumbaga, na-generalize mo kami, wala naman kaming pinakitang masama sa iyo. We cared for you, kaya namin dinidisiplina ka. When you were with us, nung nasa amin ka, ano bang ginawa ko sa iyo? 'Di ba? Challenge kita. Sabi ko, if 3 months na hindi ka uminom, tumikim ng alak, may bonus ka sa akin. Remember that? Yung mga journey team mo, witness yan. Kung sino yung nagpapalakad dyan sa team mo, alam nila kung paano ka namin tinrato right from the start. So, wag mong sasabihin na lahat ng mommies binabayaran ang mga boys namin. Hindi kami ganon, alam mo yan. Kailan ka namin binayaran? Hindi kami budol na mga tao. Dapat matuto kang tumanaw ng utang. Hindi kami nanunumbat. Di ba? Tahimik kami. The issue was, Sis Edstar, nagkikare pa rin sa'yo kahit wala ka na sa amin. Right? Kasi nag-umpisa ka, ni-rescue ka namin from TAC. Nasa amin kang pangangalaga. Pero anong nangyari sa'yo? Lahat ginawa namin para ma-straighten up ang buhay mo. Lalo ngayon, nagkaanak ka na. Anong nangyari? The moment na nagdi-deliver si Joanne, wala kang pambayad. Ora mismo, nagpadala kami ng suporta ni Sis Marilyn. Kaya wag mong i-generalize lahat ng mga mommies na binabayaran ng mga boys. Kailan ka namin binayaran? That was a motherly support to you. Motherly support. Lahat kami. Hindi ka namin itinuring na iba. Alam mo yan. Kaya wag mong inaabuso ang mga mommies. Dreamer mommies. Dreamer boys mommies. Dahil nanggaling ka sa amin. Alam mo kung paano ka namin inaruga. Okay? Yang sagutin mo si Sis Eds. Hindi mo alam, hindi kami nanunumbat. Pinapaalala lang namin sa'yo kung paano ka namin look after when you were under our roof. Kino-correct lang yung grammar mo. What's wrong with that? That is a constructive criticism na dapat mo sana na nagpasalamat ka. Ay, Mami Ed, salamat po. Hayaan niyo po. Pagsisikapan kong matuto. Andi dito kami. Kahit wala ka na sa amin, nakasubaybay kami.
Yes, I admit, hindi ako updated sa social media. Dahil marami akong ginagawa dito. But, may time ako para mag-catch up. Alam ko ang nangyayari. Hindi tama yung ginagawa mo. Social media pa talaga. Pwede ka namang mag-PM kung galit ka kay Sis Eds. Ano bang tinuro ko sa inyo right from the start? Kung may problema ka sa isang tao, i-PM mo. Not in that public post. Pa-English-English ka pa. Which, Sis Edstar has the point. Tagalogin mo na lang, total Pilipino ka. Kung ako nga, nagpupumilit ako magtagalog. Tingnan mo, just for a year, natuto ako. Ganon ka rin. Dapat, gawin mong constructive criticism kung saan yung weakness mo, may improve mo yun. Hindi yung magkuhuramentado ka dyan sa post mo. And to think that she has been your mom sa social media. Nasaan ang respeto mo? Okay? Wag na lang sa akin. Sa Mami Eds mo, naging Mami Eds mo siya. Ginamit mo apelyido niya, Roque. Nasaan ang utang na loob mo? Lahat ginawa niya. Inimbita ka. Inoffer ka na tumira dun sa kanya bahay para may masisilungan ka. Anong sinabi mo? Mainit dun, Mami. Hindi ko kaya. Right? Lahat ng pangangailangan mo nun. Kahit wala kang sabihin, alam namin kung kailan kami susuporta. Hindi mo kailangang humingi. Alam namin. Pero hindi kami nagbabayad para ipagtanggol kami. Hindi kami ganon. Kaya ka namin tinanggal sa Dreamer Boys family. Bakit? Give up na kami. Lahat ginawa na namin para sa'yo. Pero anong ginawa mo? Pabalik-balik. Lahat ng kasinungalingan. Witness ako dyan. I'm the living witness. Ano yung nangyari na papunta tayo ng Bicol? Na nag-content kayo ni Tekyo. Ano yun, Mami? Okay sa akin yun. Ako pa ang nag-build up sa inyo. Tuloy-tuloy nyo yan. Nakisali pa ako doon sa nyo, sa content nyo. Para i-boost. Ganon ang pagsusuporta namin sa inyo. Pero anong ginawa mo? Tingnan mo, yung first content nyo, pumatok. Ang daming, right at the very start, ang daming naging followers. Mami? 27,000 views una. Yes, that's right. Kaya anong sinabi ko sa iyo, Clark? Ang sabi ko, ituloy-tuloy nyo yan dahil kayo rin ang manginginabang sa revenue. Lahat kayo maghihilahan pataas. Pero ano itong mga alibay mo? Una, umoo ka, opo, Mami, opo. On the way back to Manila, nagbago na. Hindi ko alam kung bakit. Anong sabi mo? Anong alibay mo sa akin? Naririnig ko, nasa sasakyan tayo. Magiging busy ka, pupunta ka ng probinsya. Pupunta ka doon sa kung saan ka pinanganak. Saan ba yun? Tekyo? Bantayan po, Mami. Bantayan Island. Dadalin mo yung anak mo doon. Ang dami mong gagawin. Ganito, ganyan. Sabi ko, that's fine. Kasi meron na rin kayong mapupunong mga content niyan. Kunyari, palalabasin, pag nasa probinsya ka, kunyari, umalis ka. And Tikyo will continue on while you're not around. Pero anong ginawa mo? Hindi ka naging totoo. Kaya Clark, ang dami mong lapses. Give up na kami. Pero, nananahimik kami. Yung pag-comment sa Unisys Eds, ng Mami Eds mo, ex-Mami Eds, pag-encourage sa'yo yun. Hindi yun pang-babash sa'yo. Kilala mo naman siya kung paano siya magsalita, di ba?
But it doesn't mean na iniinsulto ka niya. No. Ini-encourage ka. Pero you took it the wrong way. Hanggang sa naging balahura ka, naging horamentado ka sa mga post mo. And considering that's a public post, anyone can see that. Maganda, kung gusto mong mag-English, matutong mag-English, yes. Lahat naman tayo galing dyan eh. Diba? Pero hindi ibig sabihin na konting tapik lang sa'yo, mapipikon ka. You shouldn't be in the social media. Kung ganyan ka pala. Patola. Ayan, alam ko na yung salitang yan, patola. Tingnan mo, kung ako nga matanda na, natututo, ikaw pa? Bakit kailangan mo ano? Noon pinagtatawanan nila ako. Magtagalog ako, pero ngayon, tingnan mo naman. Strive hard. Strive to thrive. Ganun yun. Hindi ka pwedeng mapikon sa isang tapik lang. Dapat kung saan ang weakness mo, yun ang i-improve mo dahil nandiyan ka sa social media. At saka, Tama po. Isa pa. Itong mga team, na under sa'yo, na nagsusupport sa'yo, bakit kanya kinukonsinte? Bakit kanila kinukonsinte? Tama ba yung Tagalog ko? Bakit kanila kinukonsinte? The way you behave. May pamilya ka, tama si Sis Eds. 3 mga anak mo ang umaasa sa'yo. Maghanap ka ng trabaho. Instead na maghintay ka lagi ng abuloy or suporta ng mga sponsors mo. Hindi habang buhay susuporta yung mga yan. Dahil meron din silang mga pamilya pinapakain. Sinusuportahan. Dapat magsumikap ka dahil 3 na ang anak mo. Hindi yung ganyan, makikipag-collab ka. What's that? Makakabuhay ba yan ng pamilya mo sa ngayon? How long you gonna wait? Nag-browse ako ng mga nyo. Diyos ko, kakapiranggot yung mga viewers nyo, yung mga nyo. Kahit mga comments nun, kakapiranggot. Yan ba nga asahan mo? Yes, you're only starting. But no, dapat may backup ka. Kung gusto mong ituloy ang collaboration mong yan, may backup kang work. Para matustusan mo ang pamilya mo. Huwag ka nga asa sa ibang tao. Konting pagdidisiplina sa'yo, kung magiging pikon ka, walang mangyayari sa'yo. Remember this, we treated you as one of our sons. Naramdaman mo kung paano ka namin minahal. Tapos gaganyanin mo kami? Lalo na si Mami Eds mo? That is not okay. That is not okay. That's foul. Kung mga sariling anak namin, di kami ginaganon, ikaw pa. Tama ba yon? You need to apologize to her. Kung talagang matino kang tao, nagkamali ka, matuto kang humingi ng tawad. At yung paghingi mo ng tawad, make sure ilagay mo sa kokote mo. Hindi lang sa bibig, Sobra ka na. Sumusobra ka na. Lahat, nilunok namin para tulungan ka na umangat. Pero anong nangyari? Pabalik-balik yung lintik na pagka-alcoholic mong yan. 3 ng anak mo, bakit hindi mo mag-give up yan? Pag ikaw nakainom ng alak, nagiging demonyo ang utak mo. Totally different person. Nagpo-portray ka as an idol, right? Para suportahan ka? Ganyan ba magiging attitude ng isang celebrity? Napakatanga ko kung patuloy akong susuporta sa ganon na ina-idolize ko na hindi naman pala worth it.
He doesn't deserve it. You don't deserve it. Kaya kung gusto mong umasenso, magsumikap ka na wala kang aasahang tao. Huwag yung pambabastos sa social media ang ginagawa mo. Sobra ka na. Now, you can bash me? Bash me. Hindi ko gusto ang naging pangyayari. Kahit sabihin man nila dyan na it's okay, it's never okay. It's never okay. Now you, to Journey Team, pangaralan nyo yung alaga nyo. Kung gusto niyan tumagal dyan sa social media, pangaralan nyo dahil kayo ang nandiyan. Ang lalakas ng loob nyo na mag-create ng team. That time, dinidisiplina lang namin, kaya pinaalis yan. Pero anong ginawa nyo? Kinonsinti nyo. O ngayon, nasusustain nyo ba yung pangangailangan niya? Yung pang-upa niya? Yung panggatas ng anak niya? Pang-aral ng 2 anak niya? Nasi-shoulder nyo ba lahat yon? Of course not. Kasi may sarili rin kayong pamilya. Pero the fact na kinukonsinti nyo siya, kinukonsinti nyo siya, kaya nagiging ganyan yan. Kailan pa siya magmamature? How old is he now? 3 na anak niya. Tapos ang gagawin, collaboration? Collaboration with what? There's no spark. Nung kayo ni Tekyo, ang daming nag-patronize nun. Dapat tinuloy-tuloy nyo yon. Pero isang reaction lang ng team member mo? Nagpanik ka na? Isa pa yon, kakitira ng utak ng team member mong yon. Kilala ko yon. Nakita ko yung post niya. Na alam niya right from the start, Tekyo is never after the sexuality of Clark. A romantic involvement. Wala. Dahil magkaibigan, halos magkapatid ang turingan yan. Pero ang ginawa ng team member na nyo? Kini-criticize. Parang kala mo, angelic na hindi pwedeng dapuan ng langaw yung alaga nila. Look what's happening now. How he behaves. It's your fault too, Journey Team. It's your fault for tolerating him. Kaya kung gusto nyo suportahan siya habang buhay, then make up your mind. Teach him a lesson. Na huwag maging bastos sa social media. Lahat, Clark, nung mga nandito ka pa sa amin, tinatawagan nila ako pag nagkakaproblema ka. Oo ka nang, oo, opo mami, opo mami. But what's been happening? Over and over and over again until we got sick of it. Kaya matuto ka. Dapat, yung sinasabi sa'yo, ilagay mo sa kukote mo. At yung alak sa tiyan lang, wag ilalagay dito. Give up mo na totally ang alak. Dahil hindi ka na binata. May mga anak ka nang umaasa sa'yo. Dapat may trabaho ka. What happened to your Soler job? Ang sabi mo, magkakaroon ka ng 30,000 lump sum. Anong nangyari doon? Pati ako niloloko mo. Tuwang-tuwa pa man din ako. Dahil akala ko talagang you totally changed. Pero wala. Malaman-laman ko natanggal ka. Dahil pumasok ka lasing. Nakabasag ka doon. Sinong niloko mo? Sarili mo lang. Diba? Mommy knows best. Mommy knows best. All moms can relate to that.
Okay? You never argue with mommies. Sorry, Tekyo, kung medyo ako tense kasi hindi ko nagustuhan Okay lang yung po, mga mami. nakalagay dun sa GC na dapat maging grateful siya. Kasi, look, kung hindi nagkikare sa'yo si Seds, hindi kanya i-criticize ng gano'n sa post. That is what you call constructive criticism. Criticism. Na dapat mong i-improve, na dapat ginawa mong motivation sa sarili mo. Hindi yung anong ginanti mo, binastos mo siya. Na parang kala mo, wala kang pakinabang sa kanya. Sinong napahiya ngayon? Kala mo ba napahiya mo si Seds? No, ikaw ang napahiya. Sarili mong pinahiya mo. Parang may kinuha kang bato na pinukpok mo sa ulo mo. Sarili mo. Ikaw nga yung pinagtatawanan. Anyway, I hope that will serve you as a lesson. Magiging lesson sa'yo yan, Clark. Pagbutihin mo ang pagiging ama mo sa mga anak mo. Hindi yung ganyang lagi kang nakikipag-away sa social media. Gusto mo maging celebrity? Then act as one. Para i-idolize ka ng mga tao. Andun din, binalik ko lang din ko. Tama po. O, di ba? Mali ba ako, Tekyo? O tama? Hindi, tama po, mami. Kasi po yung Thank mga you. ganyang advice, ano yan eh, dapat ma-realize niya rin sa sarili niya. Kasi lahat naman yan, hindi naman para the edge yan, para rin naman sa kanya yan. Actually, noon pa naman po, ang mga mamis po is, pag may mali kami, pinapayuhan nila kami. Pero kami kasi malawak yung pananaw na pagdating doon eh. Hindi kami patola. Hindi namin yun na tinitingnan na tama po yun, no, mami, yung constructive criticism. Yun nga po yun. That's it. Dapat yan ang malaman niya. Ilagay niya sa kukote niya. Kasi, look, in general life, you don't please everyone. Hindi mo mapiplease lahat. Kahit papano may negative na comments about you. Sa totoong buhay, ganon. Hindi naman lahat magugustuhan ka eh. Tama But po. it's the way you handle things. You handle yourself. Learn from it. Kung ano sinabing negative, ilagay mo sa isip mo. Ay, kailangan ma-improve ko yan. Or, magalit man ako, kasabing ko yung tao. Simple as that. Hindi yung ganyang magkakalat kayo dyan sa social media. Papalitan ng hindi magandang salita. Lalo ka na, Clark. Na kung tutuusin, walang masama dun sa sinabi. Diba may kasabihan? You learn from your mistakes. You learn from your mistakes. Charge to experience. Diba? Nagmamature tayo dahil sa mga pagkakamaling nagawa natin sa buhay. Isipin natin, ayoko nang balikan yan. Ganito na lang ako, dito na lang ako sa kaliwa. O sa kanan, sorry. Ganun yun. You strive. You strive to thrive. Alam mo yun? Magpursige ka para umasenso. Strive to thrive. Ganun yun. Kung saan ka mahina, pagsikapan mo. Lumakas ka sa ganong factor, sa ganong side. Para makatulong sa'yo. Hindi yung makikipag-anuhan ka dyan, makikipag-bastusan ka dyan sa And you're supposed to be idolized.
You want to become a celebrity, di ba? You should behave like one. Hindi yung kabastusan, kabarumbaduhan, ang mga pagsasagot mo na walang karespe-respeto. It's not okay, Clark. Never okay. I'm telling you that now. Ito naman mga commentators diyan sa baba. May mga threat pang nangyayari. Akala nyo ba maganda yan? Mag-threat kayo? Do you know what the consequences of that? Kayo mga journey team, kasi kayo ang nasa likod niyan. Pagsabihan nyo yang, ano yan? Pagsabihan nyo yang alaga nyo. Straighten him up. Okay? So ngayon, yun lang po. Sorry, medyo, medyo tensed. Dahil sa Thank you, mga Mami. nakita kong hindi magandang kaganapan. Thank you, Madam Pasensya President. Thank you, Nateo. Love you, me. Love you too. O sige, kayo na lang dyan. Matutulog na ako. It's what? Almost 12 here. Thank you. It's 12 o'clock na pala. Okay, good night all. Sorry, pasensya. Ngayon lang ako sumulpot, nagagalit pa. Pasensya na sa inyong lahat. I'm sorry. I have to let it out. I have to let it out kasi hindi na maganda. Hindi na maganda. It's not healthy anymore. Thank you po, Mami. Okay, bye-bye, Nateo. See you. Bye-bye. Ayan. Napakinggan naman po natin si Madam President Mami Albergara. No? Ayan. By the way, no, di na rin po magtatagal. Alam ko, marirealize na rin po yun sa sarili niya. Lahat naman ng bagay natututunan eh. 'Di ba? Doon nga tayo nagmamature sa mga bagay na pagkakamali natin na itatama natin. 'Di ba? Saka ito no, personal na advice ko sa'yo. Magsumikap ka. Tulungan mo sarili mo. Kasi at the end of the day, ang mga sponsors naman hindi naman panghabang buhay yan. Pag sumikapan mo, para rin sa sarili mo. Yun lang. Ayan, andito naman po si Madam Vice President, Tita Eds Star One. Shoutout po sa inyo. Good evening po. Good afternoon, Teo. Good afternoon sa lahat. Narinig ba ako, Teo? Opo, Mami. Naririnig po. Sorry kasi busy ako Saglit lang ako. Pero pinakinggan ko yung yung advice ni Sis Al about sa okay? Ang masasabi ko lang kay Clark, seryosuhin niya yung buhay niya. Di baling, kumbaga, ang sa akin lang, hindi naman ako nagpaparespeto at nagpapapansin. Bahala na siya kung ano yung sasabihin niya sa akin. Wala siyang maririnig na panunumbat sa akin. Kasi alam ng lahat at siya at ako ang nakakaalam. Wala nang iba. So, depend on him. About sa pag-comments ko sa kanya, there's nothing wrong about that. Na-concern lang kasi ako kasi talagang mali naman yung English grammar niya. Tulad nga lang sinabi niya, yes, ipal ako. Ipal ako sa pag-comments, but take note. Walang masama doon.
Kasi post mo yan sa social media eh. Post mo ng public. Of course, vlogger ka o kaya content creator ka, hindi mo maiiwasan talagang mag-comment sa mga public. And then, sabi mo sa akin, who are you? Baliktarin natin ang question. Who are you also? Ano ka sa buhay ko? Aber, wala kang maririnig sa akin. Ang mga commenters mo, ang nagsasabi ng panunumbat, hindi ako. I-revise nyo ang mga comments. Lahat, basahin nyo ng mabuti kung may panunumbat ako. That's it. Para sa iyo, thank you. Thank you for being with us, for being with me, and my family. That's it. Thank you po. Sige. Kasi busy ako, Teo, ha? Sige. Apo. Okay, bye. Tita Eds, thank you po, Madam Vice President. Take care always po. So, ayan lang, no. Yun, gaya nga ng sinabi ni Tita Eds. Ayan. Sana no, itatak mo sa isip mo yan. Kasi yan ang paraan para mag-grow ka sa buhay mo. No? Alam mo, maraming bagay na pwede natin baguhin sa buhay natin. Lahat naman natututunan. Pero sana, ma-realize mo rin sa sarili mo na dapat ma-appreciate mo yung mga taong nag-a-advise sa'yo. Kasi concerned sila sa'yo. Diba? Concerned sila sa karir mo. Concerned sila sa'yo. Diba? Para sa'yo yan. Hindi yan para sa kanila. Clark. No? Ang dami ng mga binigay na chances sa'yo. Pagkakataon sa'yo. Ito yung time na matutunan mo sa sarili mo na magsumikap ka sa buhay. Hindi pa naman ulian lahat, no? Kung talagang humingi ka ng sorry, mag-public apology ka. Pero yun lang pakiusap ko, no? Wag na sanang umabot sa maanghang na salita, no? Yung lalo na yung sinasabi ng kapatid mo, may mga threats pa. Wag na sana umabot sa ganon. Kasi nonsense. Alam mo yon, nonsense. 'Di ba? Maging grateful ka. Yung mga natitirang sumusuporta sa iyo, mahalin mo sila. Yun lang masasabi ko sa iyo, advice ko sa iyo. Wag ka nang magpakalango sa alak. Wag ka nang unahin mo yung family mo. Lalo na ngayon, mas kailangan ka ng pamilya mo, lalo na ng anak mo. 3 na yung anak mo, magtrabaho ka. Tita Eds, thank you po sa 50 euro. Thank you po. Thank you po. Alam ko nakikinig ka, no? Mahalin mo yung baby mo, mahalin mo yung asawa mo. I-priority mo sila. Una sa lahat, talaga. Unahin mo sila. Kasi maraming panahon para sa karir, pero yung unahin mo yung anak mo, lalo na ngayon, nasa realidad ka na ng buhay. Hindi ka na naglalaro sa buhay. Hindi ka na kumbaga realidad na, sinusubukan na ng realidad na magsumikap ka, lalo na't may 3 anak ka, i-priority mo sila. Kasi ang love team, makakapag-antay yan. 'Di ba? Mahalin mo yung asawa mo, tol. No?
Mahalin mo yung asawa mo. Ayan, Ma'am Sheila pa rin niya, shoutout po sa inyo. Narinig mo naman yung sinabi ng mga mamis natin dito, no, kanina sa taas. Alam ko marami kang matututunan dito kung hindi mo papairalin yung kakitiran ng utak mo. Yan, akyat ka Clark para masagot mo sila dyan. Kayo sa taas mag-usap-usap. Sabi ni Ma'am Sheila Pariñas. Alam mo yan, tol, alam ko marami pang pagkakataon. Humingi ka ng tawad. Yun masasabi ko talaga na sa'yo. Humingi ka ng tawad, tol. Tandaan natin na yung mga tao na yan nakatulong din sa buhay natin, naging malaking parte ng buhay natin. 'Di ba? Tsaka tol, ang alak inilalagay sa tiyan, hindi sa utak. Yan ang mo, yan ang itatak mo sa sarili mo. Kami nga ngayon, kaming tatlo, para lang malaman mo. Nagsusumikap kami ngayon para sa amin, para mabuhay kami. Hindi na kami nakadepende rito sa social media, sa YouTube, sa Facebook. 'Di ba? Yun din ang gawin mo, tol. Mas mamaling ka ng mga tao sumusuporta sa iyo. Kami ngayon, halos hatiin namin yung araw, no, para buhayin namin ang aming mga Kasi nagsumikap 'di ba? Ganun talaga pag nagsusumikap Gagawin mo lahat, 'di ba? Totoo yun, tol. Wag kang dumepende sa mga sponsors mo. Tandaan mo yan, tol. Ang sponsors, hindi yan panghabang buhay, tol. Pag napagod sila, paano ka? Yun na lang ang masasabi ko sa iyo, tol. Ako, tinatawag kitang kasi nag-realize na sa sarili mo di ba? Good morning, si Roku-san. MLS sa iyo, sabi ni Mami Marilyn Stephens. Mami Sheila Pariñas, shoutout po sa inyo. Maraming bagay na pwede natin i-improve. Pero yan, tol, yung simpleng payuwang ka lang dahil sa pagiging wrong grammar mo, minasama mo. Mali ka pagdating doon, Clark. Mali. Mami Marilyn Stephens, thank you po ulit sa 20 New Zealand dollars. Thank you po. Thank you po, Mami Marilyn Stephens. Love you po. Gawin mong inspirasyon yan. Maniwala ka. Ikaw rin yung mag-aani niyan. Huwag mo nang hintayin na yung mga chances and opportunities na binibigay sa'yo, sasayangin mo. Huwag mo nang hintayin na ganun pa. Ma'am Sheila Pariñas. Hindi naman po. Hindi, wag na po natin idamay si rito. Ayoko na rin po siyang Mami Sheila Pariñas. Yan na po natin siya. Matanda na yan. Yan na po natin. Ang topic po natin dito is si Clark. Yan na natin yung si Lola. Yan na po natin. Maano mo yan, tol? Hindi, natatawa lang po ako sa comment nyo, Ma'am Sheila Pariñas. Actually, hindi na rin po ako nakakapag-live. Hindi na po ako sanay. Sa totoo lang. Hindi na po ako sanay. Hindi na po ako naninibag. Sa totoo lang po, yung live ko ngayon nakakapanibago po.
Hindi ko na po alam kung paano ulit mag-vlog, mag-content. Hmm. Diba? Yung ano naman tol, ito lang kasabihan ko sa buhay eh. English is just a language, not a measure of intelligence. Huwag mong ipilit kung alam mo sa sarili mo na hindi pa kaya ng capacity ng pag-uutak mo. Inuulit ko, English is just a language, not a measure of intelligence. Sana maano mo yan. Hindi natin kailangan magpaka-trying hard na matutunan yan. Dahan-dahan lang. Ma'am Annalisa Magpantay, shoutout po sa inyo. I miss you po. Thank you po sa inyo. Totoo yun, tol. Hindi mo naman nakakalungkot lang yung mga sinabi mo. Sa totoo lang. Nakakalungkot. Ma'am Erin, shoutout po sa inyo. Kamusta ka na? Mukhang busy ka na. Ngayon ka na lang ulit nakapag-live. Yes po, Ma'am Erin. Sobrang busy. Pero laban. Laban lang. Diba? Ayan. Pero baka po mapadalas na rin po to, no? Sana, pag nagkaroon pa tayo ng maraming time, lalo na ngayon, Clark, may anak ka, dapat ibigay mo yung best mo. Pagurin mo ang sarili mo hanggat maaari. 'Di ba? Kasi pag nagkaroon ka ng anak, malaking responsibilidad 'yan, paaralin mo. Pag bata pa, pagagatasin mo. 'Di ba? Susustentuhan mo kung di mo kasama. Kailangan mong maging responsible pagdating sa kinakaharap mo sa buhay, nasa realidad ka. 'Di ba? Nasa realidad ka. Hindi ka na kailangan magbuhay binata pagdating sa nangyayari ngayon. Lalo na ngayon, ang mahal ng bili. 'Di ba? Real talk lang. Real talk lang. 'Di ba? Mahal ng bilihin ngayon. Kailangan doble kayod ka hangga't maaari mag-double job ka. The real talk. Hindi forever ang sponsors. Totoo yan, Mami Annalisa Magpantay. 'Di ba? Kailangan talaga may backup ka. Paano kung wala ang social media? Paano kung wala na ang Facebook? Hindi ka na sumasahod sa YouTube. 'Di ba? Galaw-galaw din. Galaw-galaw din. Totoo lang. Kaya mo yan? No? Sabi nga ni Neneng Bino, galaw-galaw din. Di ka habang buhay nandyan sila sa'yo. Ang i-priority mo ngayon, isipin mo na lang para sa mga anak mo. Magsumikap ka para sa kanila. 'Di ba? Para kahit papano, paglaki ng mga anak mo, nandoon yung respeto at pagmamahal nila sa'yo. Yeah, Mami Chu, shoutout po sa inyo. Na paglaki ng mga anak mo, sasabihin nila sa tatay nila, ay proud kami sa tatay ko. Kasi hindi niya kami pinabayaan. Halos magsumikap siya para buhayin kami, para sustentuhan niya kami. 'Di ba? Unang-una magiging proud sa'yo
asawa mo, ex-wife mo, at yung mga anak mo. Ayaw mo ba yun na pag dumating yung time na yun is tingalain ka ng mga anak mo dahil nagsumikap ka, dahil ginawa mo lahat para sa kanila? 'Di ba? Tsaka to, Clark, yung respeto hindi mababayaran ng pera yon. Try mo. Humingi ka na, mag-public apology ka. Huwag na tayo magyabangan. Alam mo, Clark, wala naman tayong papatunayan na sa sarili natin. No? Huwag na tayong maging mapagmataas. Wala naman tayong papatunayan eh. 'Di ba? Ano ba papatunayan natin sa sarili natin? Wala naman, 'di ba? Sorry ka kaya Tita Ed Star 1 na nasaktan mo. 'Di ba? Nak-i-blue mo si Ma'am Annalisa Magpantay. Wait lang po, Mami Cho. Muna silang idamay. Okay lang yun. Kung ikaw ay may sama ng loob sa amin, banatan mo kami ng banatan. Okay lang yun. Wag lang yung mga mommies, di ba? Nirespeto nga namin nung gumawa ka ng sarili mong team, di ba? Sana yun din yung respeto na ibalik mo sa amin. At nung mga taong sumusuporta sa iyo diyan. 'Di ba? Kita mo naman nung pagpunta natin ng Bicol, 'di ba? Sinama ka namin. Kasi alam mo kung bakit? Kasi wala namang nabago eh sa pakikitungo namin sa iyo. Andun pa rin yung respeto at pagmamahal. 'Di ba? Ang dami mo talagang kaya dapat doon pa lang maging grateful ka. Huwag ka maging ungrateful. Mali yan. Alam mo yan. Sweet lady, shoutout po. Diba? Isipin mo na lang yung yung mga sumusuporta sa iyo ngayon. Sila unang masasaktan kapag may sinabi kang hindi maganda sa social media. 'Di ba? Gusto nga nila mapabuti ka eh. Gusto nga nila mapaganda ka eh, 'di ba? For the better, 'di ba? Tulad kami, 'di ba? Nananahimik kami sa social media. 'Di ba? Tas di ka pa rin tumitigil. Konting hiya naman sa sarili, Clark. Tsaka JL, alam ko nakikinig ka, wag mo nang sulsulan yung kapatid mo o mag-threats pa kayo sa amin. 'Di ba? Wag na kayo mag-threats kasi nonsense. Alam mo 'yon? Tanda mo na. Magte-threats ka pa. 'Di ba? Oh. Sa bagay, naiintindihan kita, kapatid mo yan eh. Kakampihan mo yan, pamilya mo yan eh. Pero ang sa akin lang, pagsabihan mo rin yung kapatid mo na wag ganyan ang gawin, di ba? Pag mali, mali. Tsaka bilang kapatid, itama mo yung kapatid mo.
Hindi yung magte-threats ka. Ikaw may sabi niyan, Ma'am Sheila Pariñas. Ikaw po may sabi niyan, Mi. Tawa ako dun ah. Diba? Huwag ganon. Diba? Mag-focus ka na sa ano mo, sa sarili mo, sa pamilya mo. Diba? Kasi kung ganyan ang ipapakita mong pag-uugali at estilo, maniwala ka hindi ka sisikat. Sa akin na manggagaling, hindi ka sisikat. Sumikap ka. Hindi pa uli ang lahat sa'yo. English is trash talking, ganun ba bunso? Banang smell. Huwag na natin si Lola. Ayan. MLS sa lahat mga sisters. It's 2:30 in the morning. Good morning po, Mami Marlene Stephens. At hanggang dito na lang po. Kita-kita po tayo next week. Maraming salamat po sa lahat, no? Sa aming Dreamer Boys Mamis, ayan. Ayan. Kina Mami Marilyn, Mami Marcela, Mami Albergara, ayan. Mami S, Ate Salome, Tita Asyon, Tol MCJ, Tol JC, Tol Clark, Tol Clark, sorry. Ayan. Mami Marilyn Stephens, thank you po sa 10 New Zealand dollars. Thank you po, Mami. Maraming salamat po. Ayan. Say sorry is not hard to say, but sis Eds deserve apologies from you. Maganda, tama yan yung nag-aalala para manghingi ng sorry. Di ba? Lalo na kung nagkamali naman. Try mo, i-approach mo si Tita Ed Star 1. Hindi naman kabawasan sa pagkatao natin yung minsan humingi tayo ng tawad sa nagagawa natin ng kasalanan di ba? Mami Marcela Bersonda, thank you po sa 9.99 US dollars. Thank you po Mami Marcela Bersonda. Love you, me. Nga pala, thank you po Mami Marcela Bersonda sa advance gift mo po sa aking graduation. Thank you po Mami Marcela Bersonda. Ayan. Ayan, Mami Marcela, ayan. Ayan. Thank you po sa advance gift nyo po. Matanda na yung binastos mo, Clark, sabi ni Ma'am Sheila Pariñas. Kung ibababa naman po niya yung pride niya po is kaya niya yan. Hingi siya ng sorry. Hindi po ba? So hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat po sa lahat. And ingat po kayo palagi. So nakapag-live lang po ako dahil po ang mga mamis ay nagsalita po sa mga dapat pong linawin. Yan. Thank you po mga mamis sa mga pakulay nyo po. God bless po sa inyo. Thank you po sa sa inyo po lahat. Hindi na rin po magtatagal kasi may klase pa po ko bukas. May practice pa po kami ng graduation. And this April 12 is graduation ko na po. April 4 is JS prom na. Kaya kailangan ko na po mag-prepare. Ayan.
So, baka ang next live ko na nito is graduation ko na po. Yung proud of you, Bunso. Congrats. Thank you po, Mami Marcela Bersonda. Ayan. Siyempre, grateful tayo sa mga mamis natin, no? Akala ko nga imposible na eh. Kasi tumatanda na rin ako, mag-aaral pa ako. Pero yun, binigay sa atin ni Lord, gagraduate tayo ngayon taon. Grabe yung pagod ko, sa totoo lang po. 8 oras ako, tapos gagawa ng mga projects, ng mga PTs, minsan puyat. Minsan maabot sa punto na nagkakasakit na ako. Pero nilabanan ko, di ba? Tsaka kayang-kaya, laban-laban lang. Tawanan lang natin yung mga problema. Di ba? Kaya thank you po sa Dreamer Mommies. Ayan. Sa ating mga mommies dyan. Dahil proud sila sa atin. Di ba? Sana, and yung college, ito magka-college ako. Ito naman, pagsusumikapan ko na talaga to. Ayan. Nang doble. Ayan. Kailangan na nating kumayod niyan pagdating ng college. Ayan. By the way, thank you so much po sa inyong lahat. Matutulog na po ako. Kaya kila Mami Remy Shimori, Mami Stariray, Mami Marcela Bersonda, Mami Erin, Mami Analisa Magpantay, Mami Sheila Parinas, Mami Chu, ayan, kila Mami Marilu Simporius, ayan. At sa lahat po ng mga bumisita dito sa ating live, maraming salamat po sa inyo pong lahat. Bye-bye and God bless po.